Hello everyone, marunong na nga talaga mag-bless itong baby namin. Tingnan nyo nga, isang sabi mo lang, ginagawa na at marunong na talagang sumunod. Sobrang ang nakakatuwa dahil maliit pa nga lang, alam niya na yung mga ganitong bagay. Yung paggalang at pag-bless sa mga matatanda, malaking bagay para matutunan nga na isang bata na kagaya nitong si Yayang. And for today's video pala guys, nandito nga pala ako ngayon sa area ng nanay ko. Bibisitahin lang natin siya. Talaga namang nakakamiss din pagka minsan-minsan lang tayong nagkakaroon ng time. Sulitin na natin. Ngayon kasi guys, ikagaling ko lang din ng opisina at outgoing na tayo. Kaya sabi ko nga, holiday naman. Kaya pupunta muna ako dito guys. Samahan nyo muna ako at bisitahin yung aking nanay. Pero bago natin puntahan yung aking nanay guys, madadaanan muna natin to dito yung may malaking mangga na sobrang laki na guys. At ito nga yung puno na gustong-gusto na nga ipatanggal ng nanay ko pero hindi niya nga magawa at hindi niya nga alam kung paano sisimulan. At ito nga guys, bahay pala to ng ate ko, yung ating unang pinasukan. So ayun kasi guys, meron nga silang karinderya. Kaya ito, bago pa nga lang sila nagpiprepare, nagmamadali dahil syempre sobrang nakakapagod din talaga kung araw-araw yan yung ginagawa mo. Yung nagpiprepare ka, nagluluto at naghuhugas ng mga maraming pinggan na imbak nga guys. Kaya dadalawa nga lang din sila, tula silang katulong. Kaya ganyan, tatanghaliin ka talaga kung sa araw-araw ba naman ganyan ang iyong ginagawa, di ba? At hindi naman din tayo machine para gawin yan at masanay na yung machine nga ay nasisira. Tayo pa kaya na tao lang na napapagod din. Huwag nyo na nga lang guys pansinin yung background, yung sa paligid, gawa ng talagang ganyan ang buhay natin. Mahirap lang kami guys, ganyan ang buhay. Huwag nyo nang pansinin. At least naman, kumakain naman ng 3 beses sa isang araw. At syempre, nagsisikap din yung mga tao para mabuhay. Kaya ngayon, tis-tis lang, tiyaga-tiyaga. At ito nga pala guys, yung mga tuta ng aking nanay, nandyan lang sila guys. Parang matamlay pa nga sila, siguro wala pa tong kain tong mga to. Sobrang aga pa kasi guys, ng mga oras na yan nung pumunta ako dito dahil nga maaga rin nga akong nag-out. At ito nga pala yung nanay ko guys, tingnan nyo kung anong ginagawa. Medyo nagulat pa nga yan siya dyan guys sa part na yan kasi hindi niya alam na nandito na ako sa harapan niya. Tingnan nyo at gulat na gulat at nakatutok pa sa kanya ito yung aking video. O tingnan nyo kung makatingin siya sa akin guys. Wagas. At yun nga, naghihimay siya ng mga sili na kinuha niya doon sa farm lot niya kahapon. Kaya ganyan. Sabi ko nga guys, ihingiin ko na nga lang dahil kung bibiliin ko pa yan, mahal nga rin. Marami yan siya guys, maraming pananim. Yung nanay ko ng ganyan. Ganyan na talaga yan guys yung nanay ko. Every time na pupunta yung isa sa kanyang mga anak ay talagang meron niyang pabaong gulay. Yan lang naman yung kanyang kayang ipabaon sa amin guys. Talagang malaking bagay na rin yan para sa amin. Syempre pa naman sa mahalang bilihin ngayon, ilaking tipid na rin. At buti na nga lang guys, talagang napakabait din tong ng nanay ko na kahit na mahirap ang buhay, nandyan pa rin siya at nagsisikap na kahit pa paano pagka nandito yung mga anak niya, meron siyang nilalabas para naman sa amin, pagsaluhan namin. Ganyan yan siya guys. At talagang sanay na kami sa kanya. And after nga, umuwi na nga rin ako dahil nga namimiss ko na rin yung ating little boy dahil nga 24 hours ako nag-duty guys. At ngayon pala nga ako uwi. Pero bago nga yun, inaisipan ko nga pala itong bisitahin dahil nga walang nagtatrabaho dito ngayon sa kanal, dito guys, na gagawing kalsada sa amin, sa gilid ng bahay namin. Dahil nga holiday, pinuntahan ko muna ito guys dahil ito pala yung matagal ko na, mga nakaraang araw ko pa to iniisip kung naayos ba nila dahil nga guys, sabi ko nga nangamatay nga yung mga tanim nating mga papaya dito sa gilid. Yung mga tinatanim natin guys na gulay, nangangamatay nga dahil nga pumapasok ang tubig dito sa ating loob ng bakuran. Dahil nga guys, yung sa likod ng kapitbahay natin, wala ngang kanal. Kaya ito nga yung ginawa pala ng mga nagtatrabaho sa kalsada. Sinemento nga pala nila to dahil nga siguro walang nagbabantay at yan nga naharangan nga ang kanal at hindi nga alam kung saan ang magiging daan yan. Kaya ayan na naman guys ang ating malaking problema.